So guys, dito na no. So medyo dented yung ano, yung box niya. So medyo natatakot tayo na pag ganito na. Kasi minsan yung laman, mga bato o iba. So ito na. So sana maganda. Oh my God! Wow! So guys, ito na no. So tamang-tama. Russell skates. Chadang dang dadang dadang dang. So napakaganda guys. Naka-rocker setup. So explain ko mamaya kung ano yung rocker din, ano yung anti-rocker. So ito na. So 90A yung kapal niya. Then ang laki ng gulong niya dito sa likuran at sa harapan 76, then dalawa sa gitna 80. So napakaganda guys. Ano ito sa amin? So ito guys, size 42. Size 42, ito yung order ko. So, tamang-tama. Okay na. So dalawang pares, isang pares pala. Ito na. And then, naman ng box, ito yung sintas. Sintas at saka allen. Pang ano. May tatanggal ka na wheels. So mamaya try natin to sa labas. So sobrang excited oh. So hard boot. Hard boot. Napakaganda ng ano, ng klase ng boot niya. Ito yung frame. So ang boot na to pwede pang ano, pang slide, yung pang grind ng mga tubo or any obstacle pwede mong ma-slide. So sabi nila mahirap daw pag naka-rocker setup. So try natin mamaya. Try natin mamaya pag naka-rocker. So lalagay ko muna yung sintas. So back to you. So guys, ito na. Nalagay ko na yung sintas. Then na-try ko na kanina. So in-next ko na lang yung upload.
kasi sobrang init sa labas. So mamayang hapon susubukan na naman natin. So ito na yung sinabi ko kanina guys. Ang setup ng inline skate na ito is naka-rocker. So pwede siya pang slalom. Nakita mo yung mga sumasayaw ng mga naka-inline skate na yun, ang slalom. So meaning kasi ng ng naka-rocker setup. Ito guys, papakita ko. So hindi nakalapat sa sahig yung dalawang gulong. So ito yung rocker. So mas maliit ng ilang millimeters ang sa harap at saka sa likuran. So nakalagay dito is 80. Then ito 76 parehas. So ito yung rocker. Yung anti-rocker naman baliktad. So ito anti-rocker yan. So makikita natin so sa gitna naman yung hindi nakalapat. So kapag mamili ka ng inline skate, para sa akin kapag baguhan ka, anti-rocker maganda. Napaka-stable ng boot mo, I mean ng wheels, napaka-stable kasi dalawa lang yung nakalapat, then edge to edge, hindi yung sa gitna. Pag sa gitna, pag naka-rocker ka, medyo wobbly yung yung takbo mo. So habang sinusuot mo parang sumasayaw ka na. So sa wheels naman, kapag baguhan, mas maganda yung maliit. Katulad nito, 76 mm. Maganda. Then hindi gaano matangkad yung pagtayo mo. Kapag naka 80 ka naman, yung balanse mo medyo matangkad ka kasi, so yung balanse mo mahirap kapag baguhan ka pa. So kapag mas maliit, mas malapit ka sa sahig. So sa type naman ng skates, tulad nito, ito fitness skates. So hindi ito pwede sa yung mga jump, mga rampa, hindi ito pwede. So kumbaga hindi ito pang skate park, no? Pwede ito i-set up mo pang slalom, pwede mo ito i-rocker. Pero purpose talaga nito pang stroll lang talaga, strolling exercise. So ito fitness skates, hindi hard boot lahat, no? Dito lang sa likuran, then sa ilalim, then dito sa harap parang tennis shoes. So kitang-kita mo naman parang tennis shoes. So isang klase ito, yung bago kong bili. So ito rocker. So pwede ito pang slalom. Pag binaliktad mo naman yung gulong, gawin mong anti-rocker, pwede ito pang skate park, pwede ito pang grind, yung mga tubo. So pwede ito pang skate park. So maganda ito gamitin mo, mga talon-talon pwede. So maliit yung gulong, napakaganda gamitin guys. So sinubukan ko kanina, so mamayang hapon susubukan ko na naman yung
malawak na stroll. So kanina sa labas ang liit ng mainit kasi. So hard boot lahat. No. May inner siya na boot na matatanggal. Ito pwede mahugasan. Pwede ito malabhan. So maliban sa fitness skates yung una, then pangalawa itong freestyle skates natin, itong Rosel. So may isa pa akong skates, no. Itong tinatawag nating speed skate. Napakabilis. So iba ito kasi low cut. So low cut ang boot. Hindi katulad ng freestyle skates. So low cut siya. Napakabilis, guys. So napakaswerte ko kasi itong skate na to binenta ng 450, then natawaran pa talaga ng ng 300 pesos. So guys, kapag ito yung gamit mo, napaka-stable niya. Pang downhill, then sa sobrang bilis, kinakain na niya yung mga obstacles, yung mga maliliit na obstacles sa daan. So, hindi siya pwede pang beginner. Napakadulas, napakabilis. Hard boot, low cut, original na carbon fiber. So, advice ko lang, pag beginner ka, fitness skates maganda. So, freestyle or ito fitness skates maganda. Then dapat fit na fit sa'yo. So kapag malaki yung boot mo sa paa mo, yan, masakit yan sa paa. Medyo madali kang makramp. Then delikado. Baka matanggal yung blades mo. So syempre pag maliit, masakit din. So ito na. Rosel skates. Napakaganda.